Minsan ba ay naiisip ng mga tao na medyo kakaiba ang programang Kuyent-Luyent Donghan? Ako ba ay nahihirapan sa aking mga mata o nagkamali ang mga tagahanga sa kanilang mga komento? Ang huling panauhin ng programa ay si Gentich Tirel. Sino si Gentich Tirel? Siya ang taong nag-debut at agad na nakuha ang parangal bilang pinakamahusay na aktor ng Kimha at dahil sa kanyang mukha, siya ay umakyat agad sa tuktok. Pero sa mga nakaraang taon, lagi na lang siyang sinasabing sayang ang ganda dahil sa mga pelikulang kanyang ginawa na puro misteryo o realidad. Ang kanyang reputasyon at kita sa takilya ay garantisado. At lalo na, ang kanyang mga pelikula ay walang pangunahing babae, kaya tinawag siyang Invita Iting dahil sino ba si Jantich Tir? Oh, mahal, kung ikaw ay mahuhuli, pumikit ka lang ng isang beses para malaman ko. Diyos ko, hindi ko na kayang huminga, mahal, huwag kang gumawa ng mga hangal na bagay. Akala ko kahapon ay inihayag na ng programang Tikuyent-Luyent Donghan, ang huling panauhin na si Datuti niya, at mula doon ay unti-unti nang bababa ang init. Sino ang mag-aakalang talagang mali ang aking pananaw? Kapag nabanggit si Datuti niya, ako'y nagagalit, kailan ba titigil ang taong ito na nagpapanggap? Wala pang nakitang tao na sabay-sabay na mapagkunwari, tsismis, at gustong sumabay sa kasikatan ng ganito. Nakakainis talaga. Hindi ko maintindihan bakit tinatawag siya ng mga tao na Datutino, Datuti niya. Bakit pa? Si Datutino ay sumikat dahil sa kanyang papel bilang pangatlong babae sa isang web drama na may tema ng mga Diyos. Sa una, akala ko ay maganda siya, pero nang siya ay sumikat, nag-uumapaw ang kanyang mga galaw, sumasabay sa kasikatan, nagpo-post ng mga iyak-iyak, at nagsusulat ng mga iisi na kwentong gawa-gawa hanggang sa buwan para siraan si Luningning Kiara. Dagdag pa ang kanyang pangkaraniwang peking anyo, kaya tinawag siya ng mga tao na Datuti niya na puno ng pangungutya. Patay na patay, kaya tapos na. Si Datuti niya ay kapag nakatagpo ng sinumang masikat sa kanya, ay talagang nakakapit na parang 5 taon. Ngayon ay si Gentich Kirad, hindi ba't ito ang kanyang gusto? Sandali, nakita niyo na ba ang hot search? Mukhang may nangyari kay Datuti niya. Nang kinukunan ang huling eksena para sa isang web drama, naputol ang kable, nahulog siya mula sa taas, at nawala ng malay sa lugar, dinala siya sa ospital kagabi. Totoo ba o hindi? Salamat sa langit. Ang mga tao sa itaas ba ay hindi masyadong labis? Bukod sa gusto niyang sumabay sa kasikatan, wala namang ibang krimen si Datutino, di ba? Sa huli, tao pa rin ito, at may mga sinasabi pa na salamat sa langit. Mayo, ang araw ay maliwanag at mainit, ang panahon sa labas ay medyo mainit. Isang villa sa tabi ng ilog sa suburb ng lungsod ng Tungfan. Ang liwanag ay kumikislap sa malinaw na tubig ng swimming pool. Isang lalaki ang lumangoy ng 1 oras, at bigla siyang sumulpot mula sa tubig. Ang lalaki na may maitim na buhok, malalim na mga mata, at mataas na ilong. Dahil sa tubig, ang kanyang mga tampok ay naging mas matalim at kaakit-akit. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit at ang kanyang mga kilay ay makapal, nagbigay ng malamig at matalas na aura, na nagdudulot ng pakiramdam na nais mong lumapit, ngunit nag-aalangan, mahirap mangarap ng malayo. Nakahawak sa hadang bato, si Gentich Tiren ay umakyat mula sa swimming pool. Isang lalaki na nakasuot ng maayos na suit at leather shoes, matangkad at medyo mataba, ay matagal nang naghihintay, agad na lumapit na may nag-aalalang mukha. Gian, talagang gusto na kitang tawaging lolo. Noong pumayag ka na sumali sa programang Tikuyent-Luyent Donghan, nag-alala na ako at ngayon talagang tama ang aking hula. Nang makita si Gentich Tiref, na tahimik na nagbabalot ng tuwalya at hindi nagsasalita, si Tingin Datu Dario, ang kanyang ahente at matalik na kaibigan, ay agad na naisip. Ang emperador ay hindi nagmamadali ngunit ang mga ebidensya ay naguguluhan. Sandali, sino ang ebidensya, ha? At sandali ulit, simula kailan naging ganito kaganda ang katawan ng batang si Gentich Tiref? Si Tingin Datu Dario ay otomatikong tumingin sa katawan ng kanyang kaibigan, malapad na balikat, payat na baywang, at malinaw na 6 na pakete ng tiyan. Maliwanag na kanina lamang ay gumanap siya bilang isang taong naloko sa isang banyagang bansa, at dahil sa papel na iyon ay pumayat siya ng sobra, 1.86 metro, ngunit 50 kilo na lang. Pero hindi nagtagal ay bumalik ang kanyang katawan sa dati, talagang hindi lahat ay nakakain ng pagkain ng isang aktor. Ang kanyang mga iniisip ay nagtagal ng ilang saglit, si Tingin Datu Dario ay mabilis na bumalik sa pangunahing usapan.
Sinasabi ko sa iyo, kahit papaano ay bigyan mo ako ng kaunting alalahanin. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghihintay sa pagkakataon na ibagsak ka? Nang makita si Gentich T-Ref na kalmado na nagsusuot ng t-shirt, nakatayo at umiinom ng tubig, kahit hindi man lang siya tumingin sa kanya, si Tingin Dato Dario ay nagalit na nagpa siya na umupo sa tabi ng sofa. Sa kabila ng pagkakaibigan nila ng maraming taon, hindi ba naintindihan ni Tingin Dato Dario si Gentich T? Ay kalimutan na. Sa pagkakataong iyon, si Tingin Dato Dario ay bahagyang kiu, at hindi na nagbigay ng paliwanag, agad na pinindot ang screen, at iniabot ang ipad na kanyang tiningnan kay Gentich Kill. Naalala mo ba si Dato Tino? Nasa high school tayo noong magkasama. Hindi ko akalain na kanina ay nakita ko ang balita, nahulog siya mula sa cable. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa kanya ngayon. Habang nagsasalita, si Tingin Dato Dario ay ibinabalik ang ipad, nagmumurmur. Sana ay walang masama. Sa huli, dati naman tayong magkaklase. At Gentich Tirad, naaalala mo ba? Dati sa paaralan, may tsismis na maiskandal ka sa kanya. Ngayon, lahat ay tinatawag kang FVGA inviting. Sino ang mag-aakalang ikaw ay nahulog sa tsismis na may girlfriend noong 800 taon na ang nakalipas? At totoo, maganda si Dato Tino, pero sa aking alaala, hindi siya kasing ganda ng inaasahan. Pero isipin mo, hindi siya masyadong sikat, at hindi rin maganda ang kanyang reputasyon. Pero isipin mo, anong klaseng kumpanya ang Tindu na makakapagpasikat ng sinuman? Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi, si Tingin Dato Dario ay tumingin pataas, at sa harap niya ay wala na si Gentich Tir. Lumiko siya, at napansin na si Gentich Tir ay mabilis na pumasok sa garahe. Hindi pa umabot ng 2 minuto, isang madilim na asul na isbu ang lumabas mula sa garahe. Ang buong proseso ay kasing smooth ng tubig na dumadaloy. Si Tingin Dato Dario ay hindi pa nakapag-react. Hanggang makita niyang papalabas na ang sasakyan, bigla siyang naisip ang isang bagay, ang kanyang ulo ay nanginig, sumigaw, Diyos ko, Gentich Kire, huminto ka sa akin. Kayon ay saan ka papupunta? Gentich Tirad, talagang. Kahit nakasandal ka lang ay nagmamaneho ka pa? Si Tingin Dato Dario ay nagmamadali at tumakbo, halos nahulog siya sa usok ng tambutso. Si Tingin Dato Dario, ang anak ko ay nagrebelde na, nasasaktan ako sa sakit. Sa essay room ng People's Hospital no isa sa Tungfen. Nawalan ng alaala. Isang batang babae na nakasuot ng light green hoodie, may bilog na mukha, makinis na balat, at mukhang bata, nang marinig ang balita ay sumigaw ng malakas. Pagkatapos sumigaw, napagtanto niyang masyado siyang maingay, agad na tinakpan ang kanyang bibig, at bumaba ang boses na lumapit sa doktor sa harap niya, ang kanyang mukha ay puno ng labis na pag-aalala. Paano naman siya biglang nawala ng alaala? Baka naman nagkamali ang doktor sa diagnosis. Nawalan lang ba ng alaala? May mga natitirang epekto ba? O may iba pang komplikasyon? Ang doktor ay mahinahong nag-explain. Matapos ang pagsusuri, kami ay nakumpirma na si Dato Tinya ay nagkaroon ng brain injury na nagdulot ng pansamantalang pagkawala ng alaala. Ang kasong ito ay maaaring bumalik sa susunod na araw, o maaaring umabot ng 1 buwan bago makabawi. Pero may posibilidad din na hindi na siya makakaalala. Ang batang babae na bilog ang mata ay lumaki, ang boses ay nanginginig, sa kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Hanggang sa pagdapo ng malamig na daliri sa telepono sa bulsa ng kanyang pantalon, tila nakatagpo siya ng lifeline, agad na humingi ng tawad sa doktor, mahigpit na niyayakap ang telepono at tumawag sa numerong matagal na niyang naaalala. Ang boses niya ay napuno ng emosyon. Hello! At Tristan Ulises, si Dato Tino. Nahulog mula sa cable, nakita ko na ang balitang iyon sa hot search. Sa kabilang dulo ng linya ay ang malamig, tila walang emosyon na tinig ni Tristan Ulises, dating manager ni Dato Tino. Patay na ba siya? Ang batang babae na bilugan ay napahinto sa tanong, humihingal na sumagot, hindi. Hindi pa patay. Hindi. Hindi pa patay. Kung hindi pa patay, bakit ka tumatawag sa akin? Hindi ba't lagi namang mayabang si Dato Tino na parang tandang? Noong araw na iyon, matapang pa niyang sinabi na basta't umalis sa akin, Tristan Ulises, ay makakakuha pa rin siya ng kasikatan, magiging sikat. Naawa ako kaya pinabayaan ko siyang mag-isa. Pero hindi pa lumipas ang 3 buwan, nagbalik na siya para humingi ng tulong. Tiyahin, sabihin mo sa kanya,
Kung talagang gusto niyang bumalik sa akin, kailangan niyang sumunod sa mga patakaran ko. Kung mananatili pa rin siya sa kanyang pabigla-bigla na ugali, wala nang dahilan para mag-usap pa. Pagkatapos sabihin iyon, agad na pinutol ang tawag. Naiwan ang batang babae, tiyahin na puno ng sama ng loob, ang mga mata ay mabilis na namula. Sa sandaling handa na siyang tumawag muli kay Tristan Ulises, ang daliri niya ay huminto sa pagdapo sa screen. Tumingin siya sa loob ng silid, si Dato Tino ay gising na, tahimik na kumakain ng tanghalian. Isang napakagandang mukha na kahit may sakit ay hindi mukhang tao, ang balat ay maputi at makinis na parang dekalidad na porselana, ang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi, ang ilong ay matangos, at ang ngiti ay banayad, na kayang magpabilis ng tibok ng puso sa isang sulyap. Dahil sa mukha na iyon, palaging gustong kontrolin ni Tristan Ulises si Dato Tino, pinipilit siyang sumunod sa kanyang mga plano. Sino ba sa industriya ang hindi nakakaalam kung saan talaga nagmula ang mga sikat na resources ni Tristan Ulises? Dahil hindi nagpasakop si Dato Tino, labis na nagalit si Tristan Ulises at iniwan siya, kahit na nag-promote pa ng isang bagong assistant na hindi pa umabot ng 1 taon sa trabaho, si Maliit na Ham, bilang manager ni Dato Tino. Alam ng Diyos kung gaano kahirap ang unang buwan na iyon para sa kanilang dalawa. Kung malaman ni Tristan Ulises na nawala ng alaala si Dato Tino, sino ang makakapagsabi na hindi niya ito pagsasamantalahan upang pilitin siyang gawin ang mga bagay na dati ay hindi niya kailanman gagawin? Sa pag-iisip na ito, mahigpit na hinawakan ni Maliit na Ham ang telepono sa kanyang kamay. Nagpasya siyang huwag munang sabihin kay Tristan Ulises ang tungkol sa pagkawala ng alaala ni Dato Tino. Sa kabila ng lahat, tulad ng sinabi ni GATN, basta't sapat ang kanilang tibay at pagsisikap, kahit na ang hinaharap ay puno ng mga panganib, makakaya pa rin nilang malampasan ito. Matapos muling pagtibayin ang kanyang determinasyon, nagpasya si Maliit na Ham na pumasok sa silid ng pasyente, ngunit bigla niyang naisip na sa pagmamadali niyang bumili ng pagkain, nakalimutan niyang bumili ng inumin. Nang maisip ito, agad siyang bumalik, tumakbo pababa, at nagpasya na bumili ng paboritong inumin ni Dato Tino na peach flavored. Nang pumasok siya sa elevator, hindi niya namamalaya na nabangga niya ang isang lalaki na nagmamadali ring lumabas mula rito. Ang singaw ng kanyang katawan ay tumama sa kanyang mukha. Pasensya na di. Agad na yumuko si Maliit na Ham at nagmamadaling humingi ng tawad. Walang anuman. Ang lalaki na nakasuo. Agad na yumuko si Maliit na Ham at nagmamadaling humingi ng tawad. Walang anuman. Ang lalaki na nakasuot ng itim na windbreaker, may suot na hoodie na nakatakip sa kanyang mukha, at may suot pang maskara na kapareho ng kulay, ay sumagot ng may mababang boses at mabilis na naglakad palayo, hindi lumilingon. Nang mga sandaling iyon, napansin ni Maliit na Ham na ang kanyang pananamit ay talagang kakaiba. Ang itaas ay nakatakip ng mabuti, ngunit ang ibaba ay nakasuot ng shorts na hanggang tuhod at sinelas. Gaano siya kamadali upang lumabas sa ganitong anyo? Siguro may kamag-anak siyang nasa ospital. May pakiramdam din siya na parang pamilyar ang lalaki, parang nakita na niya ang mukha na nakalantad sa ilalim ng maskara. Habang nag-iisip, pumasok si Maliit na Ham sa elevator at nagmadaling bumaba upang bumili ng inumin. Matapos makipagsiksikan sa gitna ng tanghali, nakabili siya ng peach-flavored na inumin at muling nagmadaling umakyat. Pagdating sa pintuan ng silid ng pasyente, natigilan siya nang makita ang isang puting tulip na nakasabit sa hawakan ng pinto. Ito ang paboritong bulaklak ni Dato Tino. May dumating ba? Sino ang may ganitong pag-iisip? Nagulat si Maliit na Ham at kinuha ang bulaklak, lumingon-lingon, ngunit walang nakitang kahina-hinala, kaya dinala na lang ang bulaklak sa loob ng silid. Sa silid ng pasyente, kakakain lang ni Dato Tino ng tanghalian at abala siyang nakatingin sa kanyang telepono. Nang makita si Maliit na Ham, bahagyang umangat ang kanyang mga labi at mumiti ng maliwanag. Maliit na Ham. Sa mga sandaling iyon, mula sa likod ng dingding ng pasilyo, si Ilog Tagatran, na nakatago sa isang sulok at tahimik na nanonood sa ngiti, ay biglang nakaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso. Ang mahahabang pilikmata ay bumagsak na parang mga pakpak ng uwak na malungkot. Tahimik niyang sinilip ang surveillance camera, na hindi kalayuan. Hinila ang brim ng kanyang hoodie, pababa ng kaunti, at mabilis na umalis patungo sa hagdang bato. Nakatingin kay Dato Tino na seryosong nakikinig sa kwento ng kanyang assistant at pansamantalang manager, si Tomas Nyog, habang nakatuon ang kanyang pansin sa puting tulip na nakasabit sa vase. Salamat dito, matapos ang pagkawala ng kanyang alaala,
Unti-unti na ring nagkakaroon ng ideya ang kanyang walang laman na isipan tungkol sa kanyang pagkatao. Siya, Datu Tino, ay isang maliit na artista sa entertainment industry, at mukhang ulila, walang magulang, walang kamag-anak. Siyempre, wala ring boyfriend. Matagal nang naglalakbay sa entertainment industry, marahil dahil sa kakulangan ng pera at koneksyon, nakatanggap si Datu Tino ng maraming hindi magandang papel. Ang kanyang personal na imahe ay dahil dito ay nanganganib at ang kanyang reputasyon sa industriya ay hindi gaanong pinahahalagahan. Siya ay kapos sa pera, kapos sa kasikatan, at mahilig sa ipagkakabit ng walang hiya, kaya ang kanyang mga koneksyon sa industriya ay talagang mahirap. Hindi dapat sabihin na sobrang pangit. Ang kanyang dating manager, dahil sa nakitang hindi na kayang ayusin at hindi marunong makisama, ay 3 buwan na ang nakalipas na walang awa siyang pinatalsik. Sa kasalukuyan, siya ay nakatali pa rin sa taong kontrata sa kanyang management company at mayroon pang 6 na taon bago ito mag-expire. Kung nais niyang wakasan ang kontrata, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Kung nais niyang wakasan ang kontrata, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. At kung hindi niya ito wakasan, malinaw na ang saloobin ng kanyang dating manager na si Tristan Ulises, na siyang opinyon ng kumpanya, ay pilitin siyang magpaliti ng mga bagay na lampas sa hangganan para makakuha ng mga resources. Kung hindi, ang naghihintay sa kanya sa hinaharap ay ang ganap na pag-ielo. Ngunit sa ngayon, ang nakatayo sa kanyang harapan ay hindi ganap na isang dead end. Ang tanging pagkakataon ay ang reality dating show na Queen Luin and Vivi na kanyang sasalihan sa loob ng 3 araw. Basta't alam niyang samantalahin ito, maaari siyang umangat. Kahit na hindi kinakailangang maging sobrang sikat, basta't mapanatili ang isang tiyak na antas ng atensyon, magkakaroon siya ng pagkakataong buksan ang isang bagong landas para sa kanyang sarili. Bahagyang kinagat ni Datu Tino ang kanyang ibabang labi, kasing tigas ng kanyang mga labi na maputla ay naging pula na parang dugo. Ang kanyang mukha na maputla dahil sa sakit ay biglang nagkaroon ng kaunting alindog na tila mahina ngunit matatag. Maliit na hamdi. Itinaas ni Datu Tino ang kanyang ulo, Tom. Ipakilala mo sa akin ang mga patakaran ng Queen Luin and the Dead. Kasama na rin ang mga bisita. Kahit na nawalan ng alaala, hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras sa mga walang kabuluhang pag-iisip. Sa halip na umupo at mag-alala ng walang kabuluhan, mas gusto niyang maging aktibo. Opo. Agad na tumango si Tomas Nyog ng matatag. Sa mga sandaling iyon, aksidenteng napansin ng kanyang mata ang screen ng telepono ni Datu Tino na nakatigil sa isang larawan ng isang binata na may matitigas na linya ng mukha, mga mata na maliwanag at napakagwapo. Bigla siyang sumigaw. Itinaas ni Datu Tino ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Naaalala ko na kung bakit parang pamilyar ang taong iyon. Mukhang asawa ko. Asawa mo? Bahagyang itinaas ni Datu Tino ang kanyang kilay at tumingin sa kanya. Nang marinig ito, namula si Tomas Nyog, naglabas ng dila, at itinuturo ang larawan ng male idol sa telepono ni Datu Tino, na masayang nagsabi, hindi naman talaga asawa kundi idol mo. Agad na naintindihan ni Datu Tino at mahinahong nagtanong. Tama. Si Ilog Tagatran ay hindi lamang gwapo, kundi may kaakit-akit na karisma, at napakahusay sa pag-arte, kaya't ang mga tagahanga tulad namin ay tinatawag siyang asawa, ngunit biro lang iyon, hindi totoo. Habang patuloy na nagsasalita, nahihiya si maliit na Ham at agad na nagpatuloy sa kwento tungkol sa insidente kanina nang mabangga niya ang isang taong kamukha ni Ilog Tagatra. Bigla siyang sumigaw. Itinaas ni Datu Tino ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Nakakita lamang siya ng isang ekspresyon na parang naisip na. Kasabay nito, masigasig niyang ikinuwento ang buhay at karera ng male idol na si Ilog Tagatran kay Datu Tino. Tahimik na nakinig si Datu Tino, tila may mga iniisip. Matapos ang lahat ng pagpapakilala, habang tinutulungan ni Tomas Nyog na linisin ang lunchbox, patuloy siyang nakikipag-usap. Siguro nagkamali lang ako, paano naman makakapunta si Ilog Tagatran sa ospital sa oras na ito? Wala namang narinig na may malapit na kaibigan siyang nasa ospital. Sa mga nakaraang araw, ikaw lang ang na-ospital, baka naman siya ay pumunta para sa iyo. Haha, nagbibiro lang ako. Bahagyang humiti si Datu Tino, ngunit ang kanyang mga mata ay otomatikong tumingin sa labas ng bintana. Sa labas ng madilim na daan sa harap ng ospital, may isang taong nakadamit ng kakaiba na naglalakad ng mabagal na tila walang pakialam. Itim na hoodie, shorts na hanggang tuhod at sinelas.
Hindi ba siya ang lalaking nabangga ni Maliit na Ham kanina? Ang taong di kamukha ngunit hindi sigurado na si Ilog Tagatran. Nakatuon ang mga mata ni Dato Tino sa kanyang anino. Hindi niya alam kung ito ay isang ilusyon o ano, ngunit may pakiramdam siyang pamilyar, ngunit malayo. Hindi niya maipaliwanag, ngunit ang anino ng lalaking iyon, sa isang sulyap, ay nagdadala ng kakaibang kalungkutan na tila ang buong mundo ay napapalibutan ng kalungkutan. Sa pagtingin, hindi maiiwasan ng sinuman na. Ang Equine Luin NVVK ay isang malaking reality dating show na pinagsama ng Gisens Dan Television at BETN Lam online community platform. Sa pamamagitan ng live streaming na pinagsama sa social media platform na DCB at isang serye ng natatanging mga patakaran sa laro. Ang programang ito ay mabilis na lumikha ng isang bagong alon ng kasiglahan at drama sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon ng mga game show na labis na scripted. Tinatawag ito ng mga manonood na pinakatotoong dating show sa kasaysayan. Sa kasalukuyan, si Dato Tino ay sasali sa ikalawang season ng programa, ang celebrity version ng Tikuyente ng Pag-ibig. Ang unang season ay para sa mga karaniwang tao. Dahil sobrang sikat ng unang season, mabilis na nagplano ang team na gumawa ng ikalawang season, kasama ang mga kilalang bituin, upang mapanatili ang init at pahabain ang epekto. Ayon sa schedule ng nakaraang season, mukhang magkakaroon din tayo ng 4 na filming locations sa season na ito, at pagkatapos ay i-edit ito sa 12 episodes. Habang nakikinig ng mabuti si Dato Tino, mabilis na ibinahagi ni Zhao Ruonan ang lahat ng alam niya tungkol sa programa. Bago ka pumasok sa ospital, halos tapos na ang team sa pag-anunsyo ng listahan ng mga bisita. Habang nagsasalita, binuksan ni Xiao Han ang kanyang telepono at patuloy na nagpakilala. Sa panig ng mga babaeng bisita, bukod sa iyo, may 3 pang iba, kabilang ang Ki. Bagong umuusbong na Little Flower Dan, Owen Likas. Si Dato Tino ay sumulyap sa larawan sa screen, isang dalaga na may balat na kasing puti ng jade, bahagyang nakakunot ang mga mata, ang ganda ay napakamatalas na may kaunting pakiramdam ng panganib. Si Owen Likas ay nagmula sa isang talent show, nagdebut bilang center, at mula noon ay palaging sikat. Pagkatapos ay pumasok din siya sa industriya ng pelikula, ang kanyang unang pelikula ay hindi masyadong bumagsak sa takilya, at marami siyang magagandang oportunidad. Sa ganitong takbo ng kanyang karera, talagang hindi na niya kailangan pang sumali sa isang dating show tulad ng Kuyente ng Pag-ibig. Nang unang i-anunsyo ng team na siya ay magiging bisita, nagalit ang mga tagahanga ni Owen Likas at naramdaman nilang nagugulo ang direksyon ng karera ng kanilang idol. Bagamat bagong pasok pa lang siya sa industriya ng pelikula, nahatak pa siya sa isang romantic show na umabot pa sa hot search para pagtalunan. Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit siya pumayag na sumali sa programang ito. May kaunting pagkalito pa rin si Xiao Han. Pero mabilis niyang itinaboy ang usaping iyon, hinaplos ang screen at nagpatuloy sa pagpapakilala. Ang pangalawang babaeng bisita ay ang munting prinsesa ng pamilya Hai Bituin. Sa larawan ay isang dalagang may kulot na buhok na kulay kastanyas, may tiwala sa sarili at puno ng kayabangan, na nagpapakita ng aura ng isang dalagang mula sa mayamang pamilya. Isang katangiang nahubog mula pagkabata sa isang pinalad na kapaligiran. Ang pamilya He ay nasa industriya ng mga hiyas, sobrang yaman, hanggang ngayon ay tinatawag pa rin ng mga netizen ang ama ni Hai Bituin na pambansang tatay. Samantalang si Hai Bituin naman ay isang sikat na hot girl sa internet. Bawat video na kanyang ina-upload ay may ilang milyong likes, napakataas ng kanyang kasikatan. Sa tingin ko, ang dahilan kung bakit siya sumali sa Queen Luin NVDD, isang bahagi ay dahil gusto lang niyang mag-enjoy, at ang isa pa maaaring dahil may tinutukang isang lalaking panauhin sa programa. Sabi ni Maliit na Ham habang nagbigay ng hula. Nang marinig iyon, bahagyang umangat ang kilay ni Dato Tino, tila may interes. Ngunit si Thomas Nyog ay hindi agad nagpatuloy tungkol sa lalaking panauhin, kundi nagpatuloy sa pag-scroll sa screen, lumipat sa larawan ng ibang dalaga. Kailangan talagang aminin, ang team ng programa na Queen Luin NVDT ay talagang may magandang panlasa sa pagpili ng mga tao mula kay Owen Likas hanggang kay Hai Bituin, at ngayon ay ang dalagang ito. Lahat sila ay may mga natatanging ganda, bawat isa ay may kanya-kanyang estilo. Kung si Owen Likas ay kasing liwanag ng rosas, si Hai Bituin ay kasing marangya ng peony. Ang dalagang lumabas sa screen ay parang isang sunflower, maliwanag, kaakit-akit at puno ng buhay. Ang kanyang ngiti ay napakaakit, na may kasamang pakiramdam ng pagiging malapit. Ang huling babaeng panauhin ay si Trio Sanggol.
Si Trio Sanggol ay dati ng child star. Noong bata siya ay may panahon ng kasikatan, ngunit habang siya ay tumatanda, nagbago ang kanyang mukha ng marami, halos wala nang humihikayat sa kanya na umarte. Matapos ang kanyang pagtatapos sa Academy of Film, hindi naman siya walang mga papel, pero lahat ay mga maliliit na papel, hindi nagbigay ng anumang ingay. Ngayon ay tumatanggap siya ng mga supporting role sa mga second-rate at third-rate na pelikula. Maaaring sabihin na, sa apat na babaeng panauhin, siya ang may pinakamababang kasikatan, at ang kanyang hotness ay pinakamababa rin. Kung isasaalang-alang si Datu Tino bilang Blackpink Traffic, na parehong kinaiinisan at pinapansin, kahit papaano ay maaari pa ring tawaging may fame na iniisip ni Tomas Nyog sa kanyang isipan. Si Tomas Nyog ay tahimik na nagmumuni-muni sa kanyang isipan. Susunod ay ang mga lalaking panauhin. Mabilis niyang binago ang paksa. Ngunit, sa pagbanggit sa mga lalaking panauhin, si Maliit na Ham ay tila gustong magsalita, ngunit hindi, nagbigay ng sulyap kay Datu Tino. Sa isang sulyap na iyon, agad na napansin ni Datu Tino, tila may itinatagong bagay ang batang ito. May problema ba sa mga lalaking panauhin? Tinanong niya ng direkta. May problema ba sa mga lalaking panauhin? Tinanong niya ng direkta. Nang marinig iyon, bahagyang kinagat ni Tomas Nyog ang kanyang ibabang labi. Gusto niyang sabihin na hindi lang may problema, kundi isang problema na hindi maliit. Hindi ba't may isang lalaking panauhin sa programa na may malalim na relasyon sa iyo? Bahagyang nagkunot ang noo ni Datu Tino habang nagtatanong. Umiling si Tomas Nyog, pagkatapos ay mahinang sumagot, hindi lang isa. Datu Tino. Ahem. Nang makita ang mukha ni Datu Tino na tila nawawala ng salita. Agad na nag-ubo si Tomas Nyog ng 2 beses. Inayos ang kanyang emosyon, at nagbigay ng kaaliwan, huwag kang magalit. Sa totoo lang, mga tsismis lang ito, Wal. Huwag kang magalit. Sa totoo lang, mga tsismis lang ito, walang nakakapagpatunay kung totoo o hindi. Sa totoo lang, mga tsismis lang ito, walang nakakapagpatunay kung totoo o hindi. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Datu Tino, at nagbigay ng senyas sa kanya na ipagpatuloy ang pagsasalita. Agad na kumuha si Tomas Nyog ng mga larawan ng mga lalaking panauhin at ibinigay ang telepono kay Datu Tino upang tingnan. Una ay itong bagong sumisikat na si Tugon Dagat. Lumabas ang larawan ng isang binatang mukhang gwapo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang anyo. Ang mga linya ng kanyang mata at ilong ay tila hindi tugma, na nagiging dahilan upang mas mapansin ang hindi pagkakaayon. Sigurado akong wala kang malapit na relasyon dito. Wala, pero sa likod. Agad na nahuli ni Datu Tino ang keyword, nagkunot ang kanyang noo. Sa likod ay wala, ngunit dati ay may mga chismis, di ba? Tumango si Maliit na Ham bilang pag-verify. Noong nag-shoot kami ng web drama na TNSD, ikaw at si Tugon Dagat ay gumanap bilang supporting roles, at ilang panahon kayong pinagsama. Pagkatapos ay sumikat si Tugon Dagat, tila ayaw na niyang makisangkot. Hindi lang niya tinapos ang couple ng medyo hindi maganda, kundi ang kanyang kumpanya ay naglabas pa ng pahayag na ang pagsasama ay dahil sa inyo, na nagpapahiwatig na ikaw ang humahabol sa kasikatan, habang siya ay ganap na malinis. Sa kabila ng lahat, marami pa ring fans siya. Nang marinig iyon, bahagyang nagkunot ang noo ni Datu Tino. Susunod ay ang ikalawang lalaking panauhin, si Mako Walang Takot, ang EHI ng Eden Real Estate Group. Tumingin si Datu Tino sa larawan sa telepono. Isang lalaking nakasuot ng suit, may matalas na mukha, malalim na mga linya, ang kanyang hitsura ay parehong gwapo at may kaunting malamig na aura, parang i-dominant si na nagmamadali. Bahagyang pinigilan niya ang kanyang mga labi. May kaugnayan ba siya sa iyo? Sa isang simpleng pahayag na iyon, naramdaman ni Tomas Nyog ang bahagyang pagkapuot na mahirap matukoy, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan ay napakaramdam. Siguro ito ay isang ilusyon lamang. Sa kabila ng lahat, si Datu Tino ay napakamahinhin, paano siya makakapagpuot sa iba? Bukod dito, ang taong kikinapuotan ay si Mako, ang kilalang mayaman. May kaugnayan ngunit hindi gaanong malaki. Agad na nagbigay linaw si Tomas Nyog. Kung pag-uusapan ang tungkol sa iyo at kay Mako, ito ay isang bagay na matagal na. Noong panahong iyon, ikaw ay pinamamahalaan pa ni ate umiiyak, at ako ay hindi pa nagtatrabaho noon, nabasa ko lamang ang mga balita sa internet. Noong bagong pasok, ikaw at si Mako ay nasnap sa isang frame, pagkatapos ay nagkaroon ng mga tsismis. Bagamat parehong itinanggi ng dalawang panig, ngunit hindi naman naniwala ang mga netizen.
Hanggang ngayon, may mga tao pa ring nagmumura kay Mako bilang gold sponsor, Moody. Nang marinig ito, si Tomas Nyog ay tila nagalit. Si Datu Tino ay pumikit, mahinang nagtanong, may iba pa ba? May isa pa. Sa kabuuan ay may 4 na lalaking panauhin, at 3 sa kanila ay may kaugnayan sa iyo. Si Tomas Nyog ay nag-atubiling itinaas ang isang daliri. Nagulat si Datu Tino. Kaya ano nga ba ang nangyari bago siya mawala ng alaala, gaano kaya siya kasikat? Ang huli ay si Sagana Tanyag, isang superstar sa mundo ng esports. Mundo ng esports. Nagkunot ang noo ni Datu Tino. Nag-scroll si Tomas Nyog, lumabas ang larawan ng isang binatang nakasuot ng puting kamiseta, may banayad na ngiti, at may mataas na katawan na parang isang paint tree. Mundo ng esports. Nagkunot ang noo ni Datu Tino. Talagang hindi niya maintindihan kung paano siya, na nasa industriya ng entertainment, ay naugnay sa isang esports player, lalo na kung bakit ang isang tao mula sa larangang iyon ay sumali sa isang dating show. Parang nahulaan ang pagdududa ni Datu Tino, kusang nagbigay linaw si Tomas Nyog. Kahit na siya ay isang player, ngunit mayroon siyang kumpanya sa likod, at ang mga kompetisyon ay nangangailangan ng sponsorship, kaya ang kasikatan ay napakahalaga. Maaaring dahil dito siya pumayag na sumali. Tungkol sa relasyon niya sa iyo, bagamat hindi kayo nagkakilala pagkatapos mong pumasok sa industriya, ngunit di. Noong nakaraang taon, pagkatapos manalo si Sagana Tanyag kasama ang Faith Team, dahil sa kanyang magandang mukha, bigla siyang sumikat. At ang mga kwento mula sa kanyang kolehiyo ay muling naungkat. Narinig ko, noong kolehiyo siya ay nagkaroon ng interes sa iyo sa isang panahon, ngunit hindi ka pumayag. Kaya't nagsimula ang mga netizen na magalit sa iyo. Tinawag ka bang walang mata? Bulag ba? Nang makita si maliit na Ham na nag-atubiling magsalita, si Datu Tino ay tahimik na nagpatuloy. Tama, mga ganitong bagay. Si maliit na Ham ay nagmukhang nagalit. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin ang mga tao na may problema. Sino ang nagtakda na kapag may nagkagusto sa iyo, kailangan mong pumayag? Noon, maraming tao ang nagpadala ng spam sa Weibo mo, nag-iiwan ng mga mensahe na salamat sa hindi pagpayag noong panahong iyon, nakakatuwa talaga. Habang patuloy na nagagalit, ang kanyang bilog na mukha ay nagmukhang naguguluhan. Habang patuloy na nagagalit, ang kanyang bilog na mukha ay nagmukhang naguguluhan. Nang makita iyon, si Datu Tino ay nagtaas ng kamay at bahagyang pinisil ang kanyang pisngi. Hindi maikakaila na ito ay napakasuwabe. Tama na, hindi ka pa nagagalit, bakit ka nagagalit? Si Datu Tino ay ngumiti upang aliwin siya. Si maliit na Ham ay patuloy na nag-iisip, ngunit bigla siyang nakaisip ng isang bagay at nagpatuloy. Oh, tama. May isa pang bagay na kailangan mong bigyang pansin. Ang maliit na prinsesa ng pamilya Hai, si Hai Bituin, malamang na sumali sa programa dahil kay Sagana Tanyag. Siya ang pinakamalaking fan sa kanyang streaming room, alam ito ng lahat sa internet. Mayroon pa silang couple fan. Nang marinig iyon, umangat ang kilay ni Datu Tino at tahimik na sumagot ti. Alam ko na. Pagkatapos ay itinaas niya ang telepono, nagtap ng ilang beses, at binuksan ang isang larawan ng isang male god. Nang makita ang pamilyar na mukha, si Tomas Nyog ay nagulat. Hala! Bakit mo binuksan ang larawan ni Ilog Tagatran, ang asawa ko? Naakit ka na rin ba sa kanya? Sinasabi ko sa iyo, siya ay sobrang perpekto, siya. Nang banggitin si Ilog Tagatran, si maliit na Ham ay tila nagbukas ng key fan mode, walang tigil na nagsasalita. Si Datu Tino ay ngumiti, pinakinggan siyang magsalita, at ibinigay ang bote ng tubig sa kanya, upang makuha ang kanyang boses, at saka mahinang nagtanong. Maliit na Ham, sa ilalim ng kaalaman mo, si Ilog Tagatran ay tiyak na walang kaugnayan sa iyo, tama ba? Hindi. Wala po. Nang marinig ito, si maliit na Ham ay naguluhan pagkatapos ay napatawa. Haha, anong iniisip mo? Ikaw at si Ilog Tagatran ay talagang dalawang magkaibang mundo. Anong koneksyon meron dyan? Ang pinakamahalaga, ang asawa ko ay isang mahusay na estudyante ng Departamento ng Lalaki. Mula nang siya ay mag-debut, hindi pa siya nagkaroon ng kahit kaunting iskandalo sa mga babae. Diyos ko, isang perpektong tao, hindi ko alam kung anong babae ang magkakaroon ng swerte na makakasama siya sa hinaharap. Siya ay huminga ng malalim na may pagnanais. Sa puntong ito, si Datu Tino ay nakatitig sa larawan ni Ilog Tagatran sa screen. Dahan-dahang hinahaplos ang kanyang gwapong mukha, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, at ang mga labi ay bahagyang nakangiti. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang malapit na siyang madikitan.
Thomas Nyog. Siya ay nakatingin ng bilog ang mga mata. Ano? Magkakaroon ka ng pelikula kasama si Ilog Tagatran? Ano na ang mangyayari sa dating programa? Sa puntong ito, binuksan na ni Dato Tino ang opisyal na notification interface ng Quenluin NVDD. Itinutok ang telepono sa kanya. Hindi ito pelikula. Ito ay isang romantic na programa. Sasali siya kasama mo. Ilog Tagatran? Ano na ang mangyayari sa dating programa? Hindi ito pelikula. Ito ay isang romantic na programa. Sasali siya kasama mo. Sa screen ay ang post na nag-anunsyo ng mga bisita ng programa, na kumpirma ng opisyal na Weibo account ng programa, si Ilog Tagatran ang huling male guest. Si Maliit na Ham ay nagbasa ng paulit-ulit, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, siya ay sumigaw ng isang maikli at nagulat na sigaw. Ngunit dahil nasa ospital sila, ang pananatiling tahimik ay ang pinakamahalagang bagay. Kaya't sa sandaling lumabas ang sigaw, mabilis na pinigilan ni Dato Tino ang kanyang bibig. Kahapon, matapos ang insidente ng naputol na kable, si Dato Tino ay dinala sa ospital para sa emergency. Si Maliit na Ham ay nag-iisa na nagtatakbo sa paligid, ang kanyang isipan ay magulo na hindi na niya napansin ang notification ng Weibo. Hindi niya inasahan na ang huling male guest ng programa ay si Ilog Tagatran. Thomas Nyog labis na nainip na hindi makapagpigil. Kahit na pinigilan siya ni Dato Tino na magsalita, hindi siya makasigaw, ngunit ang kanyang maliit na mukha ay namumula sa kasabikan. Sa mga sandaling iyon, muling nagsalita si Dato Tino ng mahinahon. Sa mga mata ng dalagang iyon ay nagniningning pa rin ang kabaitan, ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata ay may nakatagong kasabikan at determinasyon na hindi maitatago. Maliit na Ham. Kakatapos ko lang tingnan ang ilang mga komento ng mga netizen. Ngayon ay muling sumasakay si Dato Tino sa kasikatan? Sumakay. Ngayon ba ay sikat si Dato Tino? Hindi. Ha ha ha. Ipinakita ni Dato Tino ang isang komento sa harap ni Maliit na Ham. Kung araw-araw tayong sinasabing sumasakay sa kasikatan, bakit hindi natin subukan ang napakalaking pagkakataon? Sa kasalukuyan, ang pinakamagandang pagpipilian ay nasa harap natin na si Ilog Tagatran. Bigla akong gustong subukan ang makipag-couple sa kanya, sumakay sa kasikatan ng kaunti. Nang matapos siyang magsalita, ang kanyang mga mata ay kumikindat, ang ngiti ay nagniningning. Maliwanag na ang kanyang mukha ay purong-puro, ngunit sa mga hugis na iyon ay mailumalabas na isang di maipaliwanag na alindog, nakakaakit na tila nagpapahirap sa paghinga ng mga tao. Si Thomas Nyog ay tuluyang nawala sa kanyang sarili. Nang makita ni Maliit na Ham na wala ng reaksyon, binitiwan ni Dato Tino ang kanyang kamay, lumingon sa bulaklak na vase na may puting tulip, ang mga labi ay nananatiling nakangiti na hindi kailanman bumagsak kahit isang beses. Sa totoo lang, hindi lang siya gustong makipag-couple. Meron pa siyang kaunting nais na magpanggap na totoo ang damdamin. Sa kabila ng lahat, ang sikat na ilog na iyon, mula ulo hanggang paa, hindi ba siya ang perpektong modelo na kanyang pinapangarap? Santi, dalhin mo ang lunchbox dito. Darating na. Ang matamis na sagot ay mula sa isang dalagang nakasuot ng pink na tradisyonal na damit, napakaganda. Sa loob ng isang segundo, siya ay nakalabas mula sa seryosong pagganap, nakangiti, tinanggap ang lunchbox mula sa kamay ng staff. Nang binuksan ang malinis na puting lunchbox, nakita ang isang napakalaking hita ng manok sa loob. Sumigaw si Santi sa saya, agad na naghanap ng upuan at nagsimulang kumain. Dapat sabihin na, kahit na siya ay na-transport sa ibang mundo, araw-araw ay nakakakain ng ganitong hita ng manok, talagang tunay na kaligayahan. Na-transport. Si Santi ay isang tao na na-transport. Siya ay na-transport sa nobelang pinamagatang Ako ay Sikat dahil sa pagsali sa dating show ng higit sa kalahating buwan na. Siya ay na-transport hindi bilang isang supporting role o kung anumang hindi mahalaga, kundi bilang ang pangunahing tauhan na may parehong pangalan sa kanya. Huwag tingnan na sa kasalukuyan siya ay walang kasikatan, isa lamang siyang aktres na nasa ika-negatibo 38 na antas, at kumakain pa ng lunchbox mula sa isang maliit na production team. Ngunit sa loob ng 2 araw, kapag nagsimula na ang filming ng Quenluin NVDE, basta't patuloy niyang panatilihin ang imahe ng maliit na mainit na diyosa ng araw bilang orihinal na kwento, tiyak na magiging matagumpay siyang makipag-couple sa pangunahing lalaki, ang malamig na sikat na Diyos na si Ilog Tagatran. Tuloy niyang panatilihin ang imahe ng maliit na mainit na diyosa ng araw bilang orihinal na kwento,
tiyak na magiging matagumpay siyang makipag-couple sa pangunahing lalaki, ang malamig na sikat na Diyos na si Ilog Tagatran. Basta't ang couple na isin events ay suportado ng marami, isang hakbang na patungo sa tagumpay, ang maging sikat ay hindi na isang pangarap. Iyon ang kwento ng unang 60 kabanata na kanyang nabasa sa nobelang ito. Ang kwento ay maayos, hindi maaaring magkamali. Bakit 60 kabanata lamang? Dahil ang may akda ng kwentong ito ay kilala sa pagiging tamad sa kalagitnaan ng pagsusulat, ang kwento ay nagiging masalimuot sa kalakhan. Walang nakakaalam kung saan ito pupunta, kahit ang may akda mismo. Sino? Nang maisip ito, si Santi ay huminga ng malalim at kumagat ng matindi sa hita ng manok. Ngunit sa kabutihang palad, sa unang 60 kabanata, ang karera ng pangunahing tauhan ay naitayo ng may akda ng maayos. Ang mga mahahalagang tauhan na dapat makilala ay nakilala na. Maliban sa linya ng pag-ibig sa pangunahing lalaki na hindi pa gaanong umuunlad, ang lahat ay nasa tamang landas. Basta't siya ay sumunod sa kwento, hakbang-hakbang, tiyak na walang malaking pagkakamali ang mangyayari. Ngunit pagdating sa linya ng pag-ibig, hindi maiiwasang banggitin ang isang espesyal na, mapanganib na pangalan, Dato Tino. Matapos niyang mapanood ang isang web drama at ilang mga larawan ng kanya, doon lamang napagtanto ni Santi, talagang may isang dalagang napakaganda na hindi mukhang tao. Ang balat ay kasing puti ng nyebe, ang mga mata ay malabo at mistiko tulad ng umaga, ang mga labi ay maganda, ang mga tampok ay napaka-exquisite na tila espesyal na paborito ng Diyos. Ngunit marahil dahil ang lahat ng E+ points ay nakatuon sa kanyang mukha, ang iba pang bahagi ng kanyang buhay ay talagang kinawalan. Walang magandang pinagmulan, masamang nakaraan, malas ang kapalaran at masamang reputasyon. Bukod sa kanyang magandang mukha, wala na siyang ibang yaman. Hindi pa iyon, matapos sumali sa Queen Luin Enki, dahil sa kanyang malamig at walang pakialam na pag-ugali kay Ilog Tagatran, siya ay tinawag ng mga manonood na tila ang mundo ay bumagsak. Sa bawat pagkakataon ng date, hindi siya pumili kay Ilog Tagatran, kundi nakipag-ugnayan sa tatlong iba pang mga panauhin, nagpapakita ng isang malambot at maamo na anyo na labis na nakakapagod sa mga manonood. Hindi ito matanggap ng mga manonood at ang kanyang reputasyon ay patuloy na bumabagsak. Hindi natapos doon, matapos ang show, ang kasintahan ng isa sa 4 na panauhin, si Tugon Dagat ay biglang lumantad at inakusahan si Dato Tino na third party na nakikialam sa kanilang relasyon. Naglabas pa siya ng larawan ng ihalikan sa pagitan ni Dato Tino at Tugon Dagat. Kahit na ang mga larawan ay napatunayang peke, si Tugon Dagat ay nahuli rin na isang playboy na propesyonal at hindi lamang si Dato Tino ang nag-iisa. Ngunit ang kanyang reputasyon ay hindi na maibabalik. Nagkomento ang mga netizen, walang apoy, walang usok. Walang sinuman ang maglalabas ng peking larawan sa mga taong walang kinalaman. Kung hindi ka malinis, kaya ka napapahamak. Mas nakakatawa, sa mga sandaling ito, ang balita na si Dato Tino ay nagmahal kay Ilog Tagatran noong high school ay lumabas din. Kaya't isang online violence laban sa kanya ang sumiklab sa lahat ng dako. Kahit na si Ilog Tagatran ay nagbigay ng pahayag na itinanggi ito, humihiling na itigil ito sa Weibo, wala ring nagbigay pansin. Sa huli, ang resulta ay, si Dato Tino ay labis na nasaktan, nagalit at umalis sa industriya ng aliwan, bumalik sa kanyang bayan upang mamuhay ng tahimik at mula noon ay nawalan ng lahat ng bakas. Pagkatapos, wala nang iba pa. Dahil ang may akda ay tumigil sa pagsusulat, iniwan ang kwento. Nang mabasa ni Santi ang bahaging ito, siya ay labis na nagalit na halos magdugo. Nang gabing iyon, siya ay nagalit na pumasok sa comment section at sinumpa ang may akda hanggang 3:00 ng umaga bago siya nakatulog. Ngunit sino ang makakaalam, pagkagising niya, siya ay na-transport ng diretsyo sa nobelang Ako ay Sikat dahil sa pagsali sa dating show, naging pangunahing tauhan. Kasalanan din niya. Nang mabasa ang pangalan ng pangunahing tauhan na kapareho ng sa kanya, dapat sana ay nag-ingat siya. Ngunit ngayon, anuman ang sabihin ay huli na. Gayunpaman, ang maging pangunahing tauhan ay isang medyo masarapin na karanasan. Ang pangunahing lalaki na si Ilog Tagatran ay napakagwapo, ang katotohanang iyon ay sapat na upang pasiglahin ang sinuman. Higit pa rito, siya pa ang pangunahing tauhan, sino ang nakakaalam, maaaring sa hinaharap ay talagang magkakaroon sila ng isang magandang kwento ng pag-ibig, matamis at nakakaantig. Sa pag-iisip pa lang ay may kaunting pananabik na. Ngunit sa kasalukuyan walang silbi ang mag-isip ng labis.
Lahat ay naghihintay hanggang sa 2 araw mula ngayon kapag nagsimula na ang filming ng Queen Luyên NTD sa kanilang isipin. Kasabay nito sa entertainment company na Tugon Dagat. Si Owen Likas ay nakangiti, ang mga mata ay nakapikit habang ibinabahagi ang opisyal na post ng programa na nagpapatunay na si Ilog Tagatran ay sasali sa season na ito. Nang isara ang telepono, bahagyang ibinaba ang kanyang baba patungo sa manager na nakatayo sa harap. Ano sa palagay mo? Hindi ako nagkamali, talagang sasali si Ilog Tagatran. Gaano kalaki ang kanyang kasikatan, hindi na kailangang pag-usapan. Sinabi ng kumpanya na hindi sapat ang aking kasikatan kamakailan, kahit na si Director Tidid ay hindi isinasaalang-alang na ipasok ako sa pelikula. Ayos, sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang mga konkretong hakbang upang ipakita kay General Manager De, at sa iba pa na ang hindi pagpili sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali. Ang kanyang ngiti ay maliwanag, ngunit hindi umabot sa kailaliman ng kanyang mga mata. Talagang magaling si Ate Likas. Ang manager ay humanga at nagtaas ng daliri. Buti na lang at may insider information ka mula sa television station. Kung hindi, saan ka makakakuha ng pagkakataon na makasama si Ilog Tagatran? Siya ang love tycoon. Basta't magtagumpay kayong mag-couple, hindi na kami kailangang mag-alala sa kasikatan. Siyempre, siya si Ilog Tagatran. Si Owen Likas ay ngumiti, ang mga mata ay kumikislap ng kumpiyansa. Ang tatlong natitirang mga panauhin, si Hay Bituin ay hindi madaling lapitan, ngunit kitang-kita na hindi siya nakatuon kay Ilog Tagatran. At ang natitirang dalawa? Si Santi Santi ay hindi dapat ikabahala. At si Datu Tino. Tiete. Malinaw, sa programang ito, bukod sa akin, walang sinuman ang karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Ilog Tagatran. Chief ka, sana ay tulungan mo akong itaas ang kasikatan. Maari bang makaalpas sa label na idol na nabubuhay sa show, o hindi, ito ay dahil sa pagkakataong ito. Hinampas niya ng bahagya ang mukha ng telepono, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa talas. 2 araw ang lumipas. Ang oras ay mabilis na lumipas, at agad na dumating ang araw ng pagkuha ng dapat na gabay ng Queen Luyên NTD. Ang dapat na gabay ay talagang isang maikling pagpapakilala bago opisyal na magsimula ang pagkuha ng programa, na nagtatampok ng 8 panauhin at sumasagot sa ilang simpleng tanong, halimbawa, bakit mo gustong sumali sa programa? Ano ang inaasahan mo sa iyong ideal na kasintahan? At iba pa, bakit mo gustong sumali sa programa? Ano ang inaasahan mo sa iyong ideal na kasintahan? At iba pa, dahil siya ay kakagaling lamang sa aksidente sa kable kamakailan, ang team ay maingat na tumawag upang kumpirmahin ang kanyang kalagayan sa kalusugan mula pa noong gabi bago, upang matiyak na wala siyang problema bago ayusin ang pagkuha. Ayon sa doktor, ang pagkakabagsak na ito ay talagang isang himala. Bukod sa pagkawala ng alaala at ilang maliliit na sugat, wala siyang nabaling buto o malubhang pinsala. Nang siya ay pumili na magpalabas mula sa ospital at bumalik sa trabaho, sinabi lamang ng ospital na kung may anumang hindi pangkaraniwan ay kailangan niyang bumalik agad para sa pagsusuri, ngunit wala nang iba pang ipinagbawal. Ang team ng programa ay nagtatrabaho ng napakabilis. Kaagad matapos ang pagkuha, ang pagpapakilala ay na-edit at inilabas sa internet. Sa madilim na silid, bahagyang nakasara ang mga kortina. Isang lalaki ang ginamit ang mahahabang daliri upang buksan ang video na pagpapakilala. Sa screen, ang puting pintuan ay lumitaw. May kumatok sa pinto. Sa susunod na segundo, bumukas ang pinto, at ang magandang mukha ni Datu Tino ay lumitaw sa ilalim ng sinag ng umaga. Sa harap ng screen, si Ilog Tagatran ay nakasandal sa upuan, ang mga mata ay hindi umaalis sa video. Nakaputing kamiseta siya, maong na asul, at nakatingin ng mabuti sa anyo ni Datu Tino, ang mahabang itim na buhok, at ang maayos na mukha. Mukhang hindi siya inaasahan na dumating ang team ng maaga, ang kanyang mukha ay bahagyang nagulat. Ngunit agad siyang ngumiti. Maaga ba? Hindi ko pa natatapos ang aking pag-aayos. Pasok ka. Hindi ba kita istorbohin? Walang anuman, nag-aayos lang ako ng mga gamit, anong abala naman dito? Habang nagsasalita, pumasok si Datu Tino sa silid. Ang kanyang tamad at relax na anyo ay mas natural pa kaysa sa anumang pagkakataon niyang lumabas sa screen noon. Hindi lang ito napansin ng crew ng programa, kundi pati na rin ng mga netizen. Hala, anong nangyari? Nahulog lang pero biglang gumanda si Datu Tina. Dati, tuwing lumalabas siya, parang nakabihis na parang kontrabida. Ngayon, walang makeup pero ang ganda.
Talagang hindi patas ang Diyos. Hindi na ito mukhang mga artipisyal na makeup tulad ng dati. Nagbago na ba ng estilo si Datuti niya? Walang makeup. Pasensya na, kung ito ang walang makeup, handa akong lunukin ang screen ng computer ko. Agad na nagtanong ang crew ng programa sa bagay na pinag-uusapan ng mga netizen. Datutino, hindi ka ba nag-makeup ngayon? Ang ganda mo kahit walang makeup. Datutino, hindi ka ba nag-makeup ngayon? Ang ganda mo kahit walang makeup. Umiti si Datutino, lumingon sa likod ng kamera. Para sa akin, ang isang artista na lumalabas sa harap ng kamera na walang makeup ay hindi propesyonal. Nag-makeup pa rin ako, pero mas magaan lang. Siyempre, kung gusto ng mga manonood na makita akong walang makeup, handa akong sundin ang maliit na hiling na iyon. Sa mga nakaraang araw, masusing pinag-aralan ni Datu Tino ang lahat ng mga larawan at video ng tika niyang sarili bago siya mawalan ng alaala. Sa totoo lang, medyo makapal ang makeup noon, minsan ay natatakpan pa ang kanyang natural na ganda. Sa kasalukuyan, wala na siyang ibang dala kundi ang isang magandang mukha na maaaring ipagpusta. Kaya't gagamitin niya ang lahat ng pagkakataon upang ipakita ang kanyang pinakamagandang mukha, sabay na tuluyang iwanan ang estilo ng artificial na banayad din noon. Magandang sobra hanggang sa maging artificial. Ang banayad na may walong mukha ay naging kasalanan. Kung talagang may tao na kayang maging banayad na parang pinapainit ang puso ng iba sa buong buhay nila nang walang kahit kaunting artipisyal na pakiramdam, hindi naniniwala si Datu Tino na hindi ito magugustuhan ng lahat. Ang pang-araw-araw na buhay ay sapat na nakakapagod. Ang mga tagahanga na sumusunod sa kanilang mga idolo ay naghahanap ng kaunting paghilom. Sino ang gustong magpuyat sa pagsubaybay sa isang tao na laging nagdudulot ng drama, umiiyak at nagkukwento ng mga pasakit na totoo hanggang sa pagod ang puso? Totoo, minsan ang ganitong estilo ay nagiging dahilan upang makaramdam ng simpatya ang iba. Pero ang isang idolo na may magandang ugali at magandang asal ay sapat na upang makakuha ng malaking bilang ng mga tagahanga. At ang ganitong imahen ay mas kapaki-pakinabang para sa kanya sa kasalukuyan. Habang seryosong inaayos ni Datu Tino ang kanyang mga gamit, hindi pa natatapos ang crew ng programa sa kanilang mga tanong. Siyempre, tinanong din ang ano ang inaasahan mo sa iyong magiging kapareha sa hinaharap. Sa pagdinig sa tanong na ito, umiti si Datu Tino sa screen, ang kanyang mga mata ay malambot, habang si Ilog Tagatran na nakaupo sa silid ay bahagyang pumikit, ang kalahating mukha ay nasa anino, mahirap makita ang kanyang ekspresyon. Sa totoo lang, wala akong espesyal na hinihingi. Basta't mayroon siyang magagandang mata. At ang mga mata na iyon, sa buong buhay niya, ako lang ang dapat niyang makita. Ngumiti si Datu Tino ng banayad. Si Ilog Tagatran, na nakaupo sa harap ng screen, ay hindi namamalayang kumilos ang kanyang mga. Sa totoo lang, wala akong espesyal na hinihingi. Basta't mayroon siyang magagandang mata. At ang mga mata na iyon, sa buong buhay niya, ako lang ang dapat niyang makita. Ngumiti si Datu Tino ng banayad. Si Ilog Tagatran, na nakaupo sa harap ng screen, ay hindi namamalayang kumilos ang kanyang mga daliri. Pagkatapos, lumipat ang crew sa mas malalim na paksa tungkol sa mga palayaw na ibinigay ng mga netizen. Alam mo ba kung ano ang mga palayaw na ibinigay sa iyo? Bahagyang nagulat si Datu Tino pagkatapos ay ngumiti. Ibig mong sabihin Datu Tinya, di ba? Kailangan kong aminin, ang palayaw na iyon ay hindi mukhang black name o anuman, mukhang cute pa nga. Salamat sa lahat na naging mahinahon sa akin. Sa ilalim ng sikat ng araw na dumaan sa bintana, ang kanyang mukha ay kumikislap tulad ng niebe sa tuktok ng bundok, malamig at maganda hanggang sa makahinga. Kahit ang mga anti-fan ay kailangang umamid na ang mukha na ito ay talagang napakaganda. Nakamamatay. Kasabay nito, napanood din ni Datu Tino ang bahagi ng interview ni Ilog Tagatran. Nang dumating ang crew sa kanyang bahay, siya ay naghahanda na para sa umaga na pagtakbo. Itim na t-shirt, itim na pantalon, itim na sneakers, ang kanyang malamig na mukha ay perpekto para sa cool boy na modelo. Nang makita ang crew, sinabi lang niya, umupo lang kayo, babalik ako. At tumakbo siya palayo. Sa isang takbo, nawala siya, wala pang 2 minuto ay hindi na siya makita. Crew. Halos 1 oras ang lumipas, bumalik si Ilog Tagatran, ang kanyang noo ay may mga pawis. Crew. Halos 1 oras ang lumipas, bumalik si Ilog Tagatran, ang kanyang noo ay may mga pawis. Pagkatapos magbihis, umupo siya at nagsimulang sumagot sa interview. Pero bawat sagot ay nagdulot sa crew na natigilan.
Crew, bakit mo tinanggap ang programang ito? Ilog Tagatran, tinawagan ako ng direktor. Magkasama kami sa kindergarten. Crew, mga netizen. Sumabog ang mga komento, hahaha. Akala ko malalim na dahilan, pero ang totoo ay pagkakaibigan mula sa kindergarten. Hahaha, akala ko malalim na dahilan, pero ang totoo ay pagkakaibigan mula sa kindergarten. Hindi ko akalain na ang asawa ko ay ganito kahumor, mas lalo akong nahulog sa kanya. Salamat sa direktor para sa pagkakaibigang ito mula sa kindergarten. Hindi pa rin nakaka-recover ang crew, nagpatuloy silang nagtanong. Ano ang inaasahan mo sa iyong magiging kapareha sa hinaharap? Sumagot si Ilog Tagatran ng maikli, babae. Crew, maaari mo bang ipaliwanag pa? Ilog Tagatran, alam na tumakbo papasok ng bahay kapag umuulan. Crew, ang buong screen ay puno na ng mga komento, hahaha. Nakakapagod, akala ko ang pangalawang hinihingi ay alam huminga, hindi ko akalain na mas mahirap pa. Sobrang nakakatawa ng asawa ko. Hindi ko akalain na mayroon siyang ganitong ka-cute na mukha. Sa susunod, ipagmamalaki ko sa lahat, ako ang ideal na tipo ni Ilog Tagatran. Hindi lang ako marunong tumakbo kapag umuulan, marunong din akong dalhin ang mga damit sa loob ng bahay. Ang mga hinihingi ni Ilog Tagatran sa paghahanap ng pag-ibig ay agad na umakyat sa top hot search. Si Dato Tino ay nakaupo at nagbabasa ng mga komento at hindi napigilang mag-like gamit ang kanyang pangalawang account. Sino ba namang hindi magugustuhan ang isang batang lalaki na kasing nakakatawa nito? Habang ang episode ng lead-in ay patuloy na umaere, ayon sa regulasyon ng programa, sa unang episode, magsisimula na ang mga bisita sa pag-pair up. Sa partikular, bawat isa ay maghahanda ng isang regalo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 yuan. Ang mga regalong ito ay ibabahagi sa mga lalaki upang ibigay sa mga babae para pumili, at ang mga babae ay magbibigay ng regalo sa mga lalaki para pumili. Basta't tama ang pagpili ng lalaki at babae sa regalo ng isa't isa, ituturing na matagumpay ang pairing at magkikita sila. Kung hindi magkatugma, ibabalik ang regalo upang pumili muli, tinitiyak na lahat ay makakahanap ng kasama. Ang patakarang ito ay iba sa unang season, at ipinaalam ito ng crew bago ang pag-shoot ng lead-in. Sa kasalukuyan, lahat ng 8 regalo ay handa na, hindi pa lang naihayag ang proseso ng pagpili ng regalo. Pero sa huli ng video, inihayag ng programa ang lahat ng 8 regalo nang hindi nagpapakilala. Isang ceramic mug. Tiket sa sinehan. Sunscreen spray. Isang libro. Siyam na rosas. Isang kahon ng dumplings. Isang bungkos ng 100 yuan na pulang pera na nakaayos sa hugis puso. Isang piraso ng peace note na may kasamang lottery ticket. Nang makita ang mga regalong ito, hindi na nakatiis ang mga netizen at nagkomento. Bakit sa unang tingin ay mukhang normal, biglang may pulang perang hugis puso? Anong nangyari? At anong kombinasyon ang lottery ticket at peace note? Alay para sa kasintahan o para sa Diyos ng kayamanan? Kung manalo talaga sa loto, kanino ang pera? Swerte ko, ako na lang ang magbabayad, hahaha. Ang mga kakaibang regalo ay nagdulot ng labis na pag-curiosity sa mga netizen. Lahat ay hindi makapaghintay, umaasang malaman kung sino ang nagbigay ng ano, at sino ang magiging kapareha. Ang mga kakaibang regalo ay nagdulot ng labis na pag-curiosity sa mga netizen. Lahat ay hindi makapaghintay, umaasang malaman kung sino ang nagbigay ng ano, at sino ang magiging kapareha. Sa sandaling ang antas ng talakayan ay nasa pinakamainit, ang opisyal na account ng programa na Yulian Dongxingqi ay nagpost sa Weibo. Ang unang episode ng bagong season ay live na ipapalabas bukas ng 12 oras ng tanghali. Inaasahan naming makikita kayong lahat. Batay sa napakahusay na pagganap ni Ilog Tagatran sa naunang lead-in, kasama ang 8 kakaibang regalo, hindi na kailangang hulaan, tiyak na magiging hit ang Season 2 ng Yulian Dongxingqi na bersyon ng mga bituin. Nakita ang mga datos sa likod ng eksena na patuloy na tumataas, ang buong crew ng programa ay hindi mapigilang humiti, lalo na ang chief director, na tinatawag na kaibigan sa kindergarten ni Ilog Tagatran, na halos napaiyak sa kakatawa. Sa totoo lang, hindi rin niya inasahan na ang Tigyang Daiding Liu, na ito ay sobrang attached sa kanyang nakaraan. Nang itinatag ang programa, halos nalagas ang buhok ng production team dahil sa pagkapagod sa pagpili ng mga bisita. Ang pagkuha kay Ilog Tagatran ay isang espesyal na pagkakataon lamang. Ang asawa ng chief director ay isang die-hard fan ni Ilog Tagatran.
Ang kanyang graduation photo mula sa kindergarten, kasama si Ilog Tagatran, ay halos kinuha ng kanyang asawa upang ipalamin at ipapalaminate. Nang malaman ng kanyang asawa na nag-aalala ang kanyang asawa dahil sa kakulangan ng mga bisita, agad niyang iminungkahi. Bakit hindi mo subukang imbitahan si Ilog Tagatran? Baka sakaling pumayag siya. Sa huli, wala namang mawawala sa pagsubok. Naisip ng Chief Director, subukan na lang. Naisip ng Chief Director, subukan na lang. Pero walang nakakaalam, ang dating kaklase sa kindergarten ay napakadaling kausapin. Nang marinig ang listahan ng mga panauhin, hindi nag-atubiling tumango si Ilog Tagatran at agad na pumayag. Nang matanggap ang kumpirmasyon, halos mabaliw sa saya ang pangunahing direktor. Sa kanyang isip, napaisip siya, sa panahon ngayon, kahit ang mga ugnayan mula sa kindergarten ay magagamit, sino ang mag-aakalang ganito? Mula noon, ibinuhos niya ang kanyang simpatya kay Ilog Tagatran, at kahit palihim niyang nangako sa sarili, anuman ang mangyari, hindi ko dapat pahiyain ang aking dating kaklase. Nagbiro pa siya, sa susunod, kung sino man ang mga has na maglabas ng issue kay Ilog Tagatran, ako ang unang tutulong. Sa isang tawag, nang marinig ni Ilog Tagatran ang mga pangako, ngumiti siya ng bahagya, pagkatapos ay malamig na sinabi. Narinig kong maayos din ang ibang mga panauhin. Sana dahil sa pagsali ko, hindi ninyo nababaguhin ang sinuman. Agad na tumugon ang pangunahing direktor, hindi tiyak na wala. Hindi tiyak na wala. Kahit na sa kanyang isip, talagang nagkaroon siya ng balak na palitan ang isang tao, partikular ang T. Little Flower ng linya 18 na si Dato Tinya. Siya ay may masamang reputasyon sa industriya, at madalas na pinagdududahan na umaasa sa kasikatan, at ang kanyang ahensya ay kilala sa mga ifi na nagiging kontrobersyal. Natatakot siya na, sa antas ng kasikatan ni Ilog Tagatran, tiyak na hindi niya gusto ang iumaasa sa kasikatan. Noon, pinaplano niyang palitan si Dato Tinya bago pa siya makagawa ng gulo. Pero ngayon, mukhang hindi naman talaga nagmamalasakit si Ilog Tagatran sa mga bagay na iyon, at tila masaya pa nga siya sa listahan ng mga panauhin. Kaya, ano pa ang dapat palitan? Kung mali ang mapapalitan, at si Ilog Tagatran ay umalis, sino ang makakabawi sa mga kahihinatnan? Hanggang sa kalaunan, napagtanto ng pangunahing direktor na si Tuan, Diyos ko, kung nagpalit talaga noon, talagang kapahamakan na iyon. Formal na inanunsyo ng programa, ang unang episode ay ipapalabas ng live sa susunod na araw ng -12:00 ng tanghali. Ngunit hanggang -11:00, 30 ng umaga, inilabas ng team ang dapat na daan tungkol sa mga misteryosong regalo sa online at bumili pa ng hot search na nagpasimula ng ikalawang season na sumabog. Kaya pala mamayang tanghali ay makikita ko na ang asawa kong si Ilog Tagatran. Gustong-gusto ko ang ganitong estilo ng team na hindi sumusunod sa proseso. Akala ko ay nag-release lang ng behind-the-scenes na clip kahapon at hindi pa ang pangunahing broadcast. Saan? Tingnan ko kung sino ang nagbigay ng lottery ticket bilang regalo. Anong klaseng pagbubukas ng regalo ang ganito? Yung pag-aayos ng puso gamit ang 100 yuan na pera. Hindi ba't parang sulat pag-ibig noong high school? Sino ba yan? Sobrang cute ng kabataan. Nagsimula pa lang ang programa. Pagkatapos ng commercial, isang malalim na boses ang umabot sa itim na screen. Regalo ba? Agad na lumitaw ang isang malalim na mata. Uminit ang kamera, at lumabas ang isang anggulo ng mukha, malamig na maihalong kaakit-akit na lahi, si Mako walang takot. Sa kanyang paglitaw, agad na nag-spam ang mga tao ng dalawang salitang asawa ko. Katulad ni Hebituin, si Mako walang takot ay isang mayamang kilala sa online. Pero iba kay Hai, na pangunahing aktibo sa music video platform, ang kanyang larangan ay Weibo. Kilala siya sa kanyang hilig, mag-organisa ng malalaking raffle. Sa bawat drawdy ay may mga premyo na nagkakahalaga ng 10,000 yuan, napaka-generous na kahit ang mga lalaking fans ay tinatawag siyang iasawa, dahil sa totoo lang, sino ba ang ayaw ng pera? Bago mag-debut si Ilog Tagatran, si Mako walang takot ay tinaguri ang kipambansang asawa, dahil sa kanyang kagandahan, kayamanan, at pagiging generous kahit na medyo corny. Pero pagkatapos lumabas si Ilog Tagatran, mabilis na nawala ang titulong iyon sa ibang tao. May balita na si Mako, matapos uminom, ay nagreklamo sa mesa ng alak. Hindi ko maintindihan kung bakit ang maputi at mukhang estudyanteng si Ilog Tagatran ay mas sikat kaysa sa akin. Ano bang meron siya? Nang kumalat ang salitang ito, sabay-sabay na nagtawanan ang mga netizen.
Ang uncle na ito ay talagang nalulumbay at sa huli ay natalo pa rin ng kagandahan. Pagkatapos nito, nangako si Mako walang takot na hindi siya makikipagkasundo kay Ilog Tagatran. At sa pagkakataong ito, ang programa ay ang kauna-unahang pagkakataon na magkasama silang dalawa. Inaasahan ng mga netizen na hindi na talaga sila magkakasundo. Kaya, sa oras na dumating ang bahagi ng pagpapakilala ni Mako walang takot, ang mga mensahe ay umapaw ng hindi magkakasundo, talagang para sa mga nanonood ng kasiyahan na walang takot sa malaking issue. Sa screen, muling nagsalita si Mako walang takot ng isang pangungusap. Para sa mga cute na babae, walang mas bagay kaysa sa mga rosas. At lalo na ang 9,000, 900 at 99 na rosas, iyon ang romansa na walang babae ang makakatanggi. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumingin siya ng diretso sa kamera, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin. Hala, tanong ko lang. Si Mako ba ay laging ganito makipag-usap na parang nobelang corny? Hindi ko maintindihan pero nagulat ako. Uy, dapat kang masanay. Habang tumatagal, makikita mo, hindi pa ito ang lahat, mas corny pa. Ngayon ko naiintindihan kung bakit si Ilog Tagatran ay nag-debut at si Mako ay naging napakaromantikong na. Dati wala kaming pagpipilian, ngayon maliwanag na. Nagsimula ang mga tao na mang-asar, kay Mako walang takot ng walang awa. Kahit ang production team ay hindi nakatiis, naglagay pa ng background music na i-crowd bilang suporta sa bahagi ni Mako at tahimik na nagpaalala, and Mako. Ang halaga ng regalo ay dapat limitahan sa mga 100 yuan lang po. Grabe, 100 yuan? Sabi ni Mako walang takot na nagmamalaki, mula nang ako'y ipinanganak, hindi pa ako nagbigay ng regalo. Nakasing mura ng ganito. Hindi ko na kaya, may sinuman bang gustong tumulong sa akin na dalhin ang walis sa bahay niya? Hindi ko na kayang tingnan. Haha, tiisin mo na lang, ang asawa kong si Ilog Tagatran ay malapit nang umakyat sa entablado. Hindi nagtagal, natapos ang bahagi ni Mako walang takot. Kahit na sinasabi niyang gusto niyang magbigay ng 9,000, 900 at 99 na rosas, sa huli ay nagbigay siya ng 9 na rosas. Pero pagkatapos ng isang gabi, halos natuyo na ang mga bulaklak. Ang production team ay naglabas pa ng key before and after na larawan na nagpasaya sa mga netizen. Maliban kay Mako na hinahit ng kabayo, ang proseso ng pagbibigay ng regalo ng iba pang mga bisita ay nanatiling normal. Si Hai Bituin, ang prinsesa ng pamilya Hai, ay nagbigay ng isang ceramic mug. Kitang-kita na ito ay inihanda para kay Tino E. Alonzo, ang superstar sa industriya ng kuryente, dahil lahat ay alam ang kanyang hilig sa pangangalap ng mga tasa. Si Tino E. Alonzo ay nagbigay sa mga babae ng isang bote ng sunscreen na nagkakahalaga ng 79.9 yuan. Paliwanag, malapit na ang tag-init, ang araw ay matindi, sino ba ang hindi nagmamalasakit sa kanilang balat? Ang paliwanag na ito ay nagpasiklab ng mga netizen na sumigaw dahil sa sobrang pagkakaintindihan. Walang nakakaalam na si Tino E. Alonzo, ang lalaking naglalaro ng laro na parang nagpuputol ng buhay, ay may isang malambot na bahagi sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang kaibahan na ito ay sobrang malakas, na nagpasigaw sa maraming manonood, nahulog na ako sa kanya. Si Owen Licas, isang young actress, ay nagbigay ng 2 tiket sa sinehan. Dahil, umaasa na kung magkatuluyan sila, pareho silang makakapag-scene. Ang 2 tiket na iyon ay hindi para sa ibang pelikula, kundi para sa pinakabagong misteryo ni Ilog Tagatran, pagkatapos ng alay. Agad na naintindihan ng mga netizen tama na, kitang-kita kung sino ang target. Maging ang pangalan ng couple ay naisip sa lugar, GCGC, na talagang akma. Si Tugon Dagat, isang sikat na young actor, ay nagbigay ng 2 libro na may dahilan, umaasa na makahanap ng girlfriend na mahilig din magbasa tulad ko. Pero ang dahilan na ito ay agad na nagpasaya sa mga netizen dahil hindi matagal na ang nakalipas, si Tugon Dagat ay nagkamali ng pagbasa ng salita habang nagre-record ng show, na nagresulta sa kanyang diploma na pinagtawanan sa entertainment forum. May mga naglabas pa ng peking diploma, sa katunayan, hindi pa siya nagtapos ng junior high. Noong panahong iyon, ang iskandalo ay kasing laki ng bundok, pero mabilis na nag-invest ang kumpanya upang pigilin ang balita, at ang mga fans ay nagsikap na ilinisin siya, kaya unti-unting nakalimutan ng mga netizen. Hindi inaasahan na siya ay muling maglalaro ng key-nerd na papel. Hindi inaasahan na siya ay muling maglalaro ng key-nerd na papel. Sabi nga, ang mga kulang ay mas gustong ipakita. Si Triana de Santos,
isang child star, ay nagbigay ng isang kahon ng dumplings na siya mismo ang gumawa. Paliwanag, walang bagay sa mundo na hindi masusolusyunan ng isang pagkain. Kung mayroon man, kumain ng 2 beses. Ang malapit at praktikal na estilong ito ay nagpasiklab ng damdamin ng mga netizen. May ilan pang nag-research sa kanyang mga dating papel, at natuklasan na siya ay laging seryoso sa kanyang trabaho, walang skandal, na lalo pang nagpalakas ng positibong impresyon. Sa puntong ito, 6 na kinormal na regalo ay may mga may-ari na. 2 na lang ang natitirang pikakaibang regalo. Isang bunto ng pulang pera na nakaayos sa hugis ng puso. Isang lottery ticket na may kasamang bisitian eh. Nagsimula nang magpanik ang mga fans ni Ilog Tagatran. Gusto ko lang malaman, ang puso na gawa sa pera o ang lottery ticket na iyon ay para sa asawa ko, Diyos ko. Lalo kong gustong malaman kung ano ang iniisip ng nagbigay ng 2 kakaibang bagay na ito. Si Dato Tino ay nagiging showy na naman. Sobrang fake, nandidiri na ako. Bakit ganun, kung si Ilog Tagatran ang gumawa, ito ay pagiging malikhain. Pero kung si Dato Tino ang gumawa, ito ay katawa-tawa. Napaka-double standard. Sa gitna ng mga debate, ang magandang mukha ni Dato Tino ay lumitaw sa screen. Nakasuot pa rin siya ng puting blouse, simpleng jeans tulad ng nakaraang araw. Nang hilingin sa kanya na maghanda ng regalo para sa male guest, bumili siya sa malapit na supermarket ng ilang pulang sinulid at umupo upang personal na maghabi ng 2 bikian. May kahulugan ba ang regalo mo? Ngumiti si Dato Tino. Wala namang mataas na kahulugan. Kamakailan lang, nakakita ako ng balita na puro, hindi maganda, mga lindol, mga aksidente. Naisip ko ang tungkol sa hindi tiyak na buhay, ang kapayapaan ang pinakamahalaga. Kaya't gusto ko lang ipadala sa tatanggap ng regalong ito ang isang pagbati. Sana ay maging mapayapa at maayos ang buhay, at humaba ang buhay. Itinaas niya ang bisitian ihi. Ngumiti siya ng banayad, na para bang ang buong mundo ay mapayapa sa kanyang ngiti. Ano man ang sabihin, talagang may puso ang regalo ni Dato Tino. Talagang naantig ako. Sa totoo lang, kung susuriin, siya ay isang taong masyadong maayos. Kung ang mga katrabaho o kaibigan ay ganitong klase ng tao, tiyak na magiging komportable ang pagsasama. Pero ang mga iyon ay panlabas lamang, huwag magpaloko. Ano na ang nagawa niya, huwag kalimutan. Ang pag-arte na parang inosente ay talagang nakakainis. Sa screen, matapos tapusin ni Dato Tino ang paghabi ng bisitian ihi, nang siya ay handang umalis, bigla siyang lumingon at pumasok sa isang tindahan ng lottery. Ano ang nangyari? Bumili siya ng isang lottery ticket at sinama ito sa bisitian ihi, maingat na binalot. Team! Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa kamera, seryosong sinabi. Kahit na ang kapayapaan ang pinakamahalaga, pero sa buhay, mahalaga rin ang pera. Ang lottery ticket na ito ay ang pinakamagandang pagbati na maibibigay ko sa tatanggap. Naway siya ay maging ligtas at puno ng kayamanan. Baka, manalo pa nga. Team! Mga netizen, ha. Kapayapaan at kayamanan. Bigla akong nakaramdam ng tunay na emosyon. Sa kaarawan ko ngayong taon, umaasa akong bibigyan ako ng mga kaibigan ng ganitong regalo. Taos pusong pagbati at maaari pang manalo ng pera. Hindi ko akalain na si Ilog Tagatran ay may ganitong nakakatawang bahagi. Dagdag na punto sa simpatsya. Ako lang ba ang umaasa na talagang mananalo ang tiket na ito? Ang saya. Malinaw na ang natitirang pulang salapi na nakaayos sa hugis puso ay regalo mula kay Mako Walang Takot. Sino ang makakaalam na ang simpleng regalo na may kaunting lumang pakiramdam ay galing sa kamay ng pambansang asawa na si Mako Walang Takot? Kung iisipin ang kakaibang pamantayan niya sa pagpili ng kapareha, mas lalong nagiging. Hindi naman ganap na hindi makatwiran. Hindi nagtagal, lumitaw ang kanyang gwapong mukha na parang tauhan sa isang laro ng pakikipag-date sa screen. Nang marinig ang kahilingan mula sa Timo, mangyaring maghanda ng regalo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 yuan para ipadala sa mga babaeng panauhin, sinumang pipili ng regalo mo ay magiging kapareha mo. Agad na. Tahimik si Ilog Tagatran. Nakatayo siyang parang estatwa. Ang screen ay tahimik na tila kung hindi mo nakita ang kanyang dibdib na bahagyang umaalon dahil sa paghinga, akala ng mga manonood. Nag-freeze ang video. Hindi rin nakatiis ang team ng programa sa mahabang katahimikan. May isang boses ng lalaki na mahinahong nagsabi, Guro Ilog, naririnig niyo po ba? Ang regalong ito ay para sa mga babaeng panauhin. Sinumang pipili nito ay magiging kapareha mo.
Narinig ko na. Narinig ko na. Ang boses ni Ilog Tagatran ay bumangon ng mababa. Agad niyang inilapag ang isang bunto ng salapi na 100 yuan na nakaayos sa hugis puso sa mesa. Regalo. Halaga. Eksaktong 100 yuan. Team. Mga netizen. Ha, talagang pinag-aralan ang mga patakaran ng programa. Hindi nakakabigo ang asawa ko, napakatalino. Hindi lang basta 100 yuan, kundi nakaayos pa sa hugis puso. Ang galing.